Pwede nating lahat sang-ayunan na ang US ay isang napakalaking bansa at maraming kakaibang bagay ang nakatago sa lawak nito. Tulad ng mga kakaibang relihiyosong monumento, isang palasyo na gawa sa maes, mga lihim na bunker ng gobyerno at Area 52. Oo, tama ang narinig mo, may Area 52. Narito ang mga kakaibang lugar sa US na hindi mo alam na umiiral. Kung gusto mo ng ganitong paghimay sa mapa, mag-subscribe para tuloy-tuloy kong ma-zoom in ang mga random island na ako lang may interes. Numero 50, Nevada Target. Maraming kakaibang bagay sa Nevada, karamihan ay nakasequence sa Vegas ng alas 3 ng umaga. Pero tingnan mo ito, kita mo yung malaking target. Dapat ba tayong mag-alala? Para ba ito para matulungan ang mga alien na magpuntirya? Hindi. Malamang hindi ito para sa mga armas. Oo, maaring practice zone ito ng mga piloto o calibration tool sa aerial photography. Sa disyerto, pwede kang gumawa ng malaking crosshair kasi kung magising kang may target sa tabi ng bahay mo, siguradong matataranta ka. Pero marami pang ibang dapat ipag-alala. Bilang 49 160 milya hilagang kanluran ng Sin City ay ang Tinopa Test Range. Isa itong napakalaking puting disyerto at maraming kakaibang hugis na inukit dito. Ayon sa Department of Energy, ginagamit ang lugar sa pagsubok ng arming, fusing, firing ng sistema at paghahatid ng sandatang nuklear. Parang libangan lang daw ito. Perpekto ang lugar dahil ito ay patag at halos walang laman sa pagitan ng dalawang bulubundukin. Talagang ligtas at sigurado kapag milya-milyang buhangin, mga rattlesnake at paminsan-minsang tumbleweed ang nagsisilbi mong panangga sa pagsabog. Area 52 ang tawag dito na parang hindi gaanong sikat na kapatid ng Area 51. Pareho ang kakaibang estilo pero mas kaunti ang sombrerong aluminum foil. Simula 1957, ginagamit ito sa maraming classified na misyon ng pambansang seguridad kasama ang mga classified at experimental na eroplano na tingin ko ay code para sa UFO. At sa kakaibang paraan, hindi lang ito ang nag-iisang Area 52, ang number 48 Dugway Proving Ground ay hindi ordinaryong outpost ng Army. Nagkaroon ito ng kontrobersya tulad noong 1968 at 68 ng magising ang mga tao sa mga karatig bayan sa Utah at nakita ang libu-libong patay na tupa. Hindi ganito ang inaasahang pagising sa probinsya. Itinanggi ng mga opisyal sa Dugway na silang sanhi ng pagkamatay ng 6,000 tupa. Siguro kakaibang pagkakataon lang yon. O baka naman may kinalaman ito sa eroplano na nagbuhos ng 320 galon ng VX nerve agent sa lugar. Ayon sa isang dokumento ng Pentagon, masyadong mataas ang pagkakabuga ng chemical. Napadpad ito sa mga damuhan sa paligid kung saan agad na namatay ang mga tupa. Nagkakamali minsan pero hindi dapat pag VX ang usapan. Kahit 0.4 mg nito nakamamatay na. Kaya ay sorry, kulang na plano yan. Patuloy pa ring sumusubok ng biological at chemical na sandata ang Dugway. Wala pang balita kung kasama na ang mga baka sa target. Hindi palaging gobyerno ang may kasalanan sa tagas ng nakalalasong chemical. Minsan, gawa rin ito ng mga pribadong korporasyon. Numero 47. Ang Berkeley Pit malapit sa Butte, Montana ay isa sa pinakanakalalasong lugar sa bansa. Sunod lang sa apartment ng dati kong kasintahan. Nakakuha ang hukay ng 320 milyong tonelada ng tanso bago ito isinara noong 1982 tapos unti-unti itong napuno ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Parang lawa ang tunog at itsura pero pag tumalong ka ron, para kang binababad sa lason. Itong hukay na may lalim na 1,800 kalampakan ay mahigit sa 40 bilyong galon ng asidikong tubig at mabibigat na metal. Kapag malapitan, kumikislap ito ng pula na may guhit ng lime green sa ilalim. Para itong lava lamp na dinisenyo ni Satanas. Kakaiba, dito matatagpuan ng ilan sa pinakanatatanging fungi at bakterya na sobrang tibay sa lason kaya pinag-aaralan ng mga mananaliksik para sa kanser. May mabuting panig din kung ang pilak mo ay sobrang kinakalawang at natutunaw sa asido. Kung kakaiba ang pag-uusapan, parang radioactive ang itsura ng tubig. Numero 46 malapit sa Moab, Utah, makikita ang potash ponds. 4 na raang akre na maliwanag na asul at turkesa na tubig. Hindi rin ito likas. Ang mga potash pond ay solar evaporation pond. Hulaan mo kung anong minimina dito? Potash, syempre. Isa itong uri ng natutunaw sa tubig na potassium salt. May isang problema lang. Ang mga asin ay nasa 3,000 talampakan sa ilalim ng lupa. Pinapapump ng mga may-ari ang tubig mula Ilog Colorado papunta sa balon para tunawin ito. Tapos hinihigop pataas ang alatang tubig parang kakaibang straw sa heolohiya. Bakit neon blue?
Tina yon, ginagamit para hulihin ang sikat ng araw at pabilisin ang evaporation ng tubig, parang industrial scale science cosplay sa disyerto. Numero 45. Mula sa itaas, ang Nevada Desert Face Facility ay mukhang isang higanteng araw na napapalibutan ng bilog na nakaukit sa buhangin. Pinakamasayang crop circle na makikita mo. Nakakagaan ng loob, pero maalala mong government test site ito, hindi gawa ng alien fans. Naglalabas ang mga siyentipiko ng dagdag na carbon dioxide dito para pagmasdan kung paano tutugon ang mga halaman at ekosistema o kung hindi. Sinusukat nila ang paglago, chemistry ng lupa at iba pa, parang general practice para sa climate change na tayo rin ang nagsimula. Sa tingin ko, hindi maganda ang kalalabasan. Lumipat naman tayo mula sa mga base militar at industrial dahil may mga hindi maipaliwanag sa kalikasan. Tulad ng bilang 44 ang Grand Canyon na may polka dots, ang napakagandang Grand Canyon at makapangyarihang Ilog Colorado na napapalibutan ng polka dots. Buksan mo ang Google Maps at pumunta ka sa Vulcan's Throne. Siguro ito na ang pinakaastig na pangalan ng bulkan sa Amerika. Ang paliwanag sa mga dots ay hindi kasing astig at napakaliit lang. Mga pulang harvester ants lang sila. Ang disyerto sa paligid ng Grand Canyon ay talagang puno ng mga ito. Gumagawa ang mga langgam ng maliliit na pugad na mga 47 pulgada ang haba pero napapalibutan ito ng 100 at 8 square feet ng hubad na lupa. Ayon sa mga siyentipiko, sila raw ang sani ng mga polka dots kaya para may antakni ang Grand Canyon. Ngunit di pa kumpirmado ang teoryang ito. Maaring natural na phenomenon o gawa ng mga alien. Hindi rin alam ng mga siyentipiko ang dahilan para sa numero 43, ang Upheaval Dome sa Utah ay isang kakaibang lugar. Ano ang kakaiba rito? Hindi pa alam ng siyentipiko ang sanhi nito. Sa Utah Canyonlands, may 3 milyang dome ng bato na nakaangat mula sa baluktot na lupa. Isang ideya, may bumagsak na meteor dito. Bumagsak ang bunganga at nagtulak ng bato pataas, parang sariling suntok ng kalikasan na makikita kahit milyon-milyong taon nang lumipas. Isa pang teorya, isa itong domong asin. Sa ilalim ng Canyonlands, may makapal na asin na gumagalaw parang mabagal na yelo. Umaangat ang asin at bumubuo ng bula. Iniisip ng ilang heologo na ito ay natirang tangkay. 2 teorya, isang kakaibang dome. Hatol, isa pa ring misteryo. Ito ay isang likas na hiwaga mula sa asin na gamit sa pagkain. Natuklasan ng siyentipiko ang dahilan sa likod ng bilang 42 ang umaawit na burol ng buhangin. Narinig mo na ba ang umaawit na burol ng buhangin? Kung hindi, bisitahin ang Eureka Dunes. May taas silang 680 talampakan pinakamataas na burol ng buhangin sa California at marahil sa Hilagang Amerika. Pero hindi madaling marating iyon. Matatagpuan ang mga ito sa hilaga ng Death Valley, isang napakalaking parke na mas malaki pa sa Rhode Island. Magdala ng maraming supply dahil walang pinipili ang disyerto. Tanungin mo ang mga naniwalang sapat na ang isang kapat na tangke ng gasolina at iwasan ng init, lalo na kung 110 degrees Fahrenheit na ang karaniwang temperatura. Paano umaawit ang mga buhanginan? Gumugulong pababa ang buhangin sa matarik na bahagi na nagdudulot ng malalim na ugong. Kinukumpara ito ng siyentipiko sa pipe organ o eroplano para musika sa simbahan o biyahe sa ere. Magkaiba talaga, pakinggan mo at sabihin kung ano sa tingin mo. Natuklasan ng mga siyentipiko ang dahilan ng bilang 41 sa paligid ng bundok Shasta sa California, may 12-12 na maliliit na tuktok. Tinatawag silang Shasta Valley Hammocks, parang remix ng bundok sa mas maliit na anyo. Sakop nila ang hilaga-hilagang kanlurang paanan ng bundok at umabot ng 27 milya palabas. Ayon sa teorya, sumabog ang bulkan 300 hanggang 380,000 taon nang nakalipas na nadulot ng pagguho ng lupa na tumabon sa lambak. Nagbuhos ang lava ng maraming bato at latak sa tanawin, nag-iwan ng bunton hanggang 238 talampakan ng taas. Isipin mo ito na parang pagbuhos mo ng Lego sa sahig tapos basta ka na lang umalis. Ngayon may higanteng bullseye sa disyerto, lasong hukay na parang lava lamp ni Satanas at buhangin ng umaawit na parang peking pipe organ. Mukhang normal ang lahat. Sige, punta na tayo sa susunod na destinasyon ng pinaka-weird na field trip. Numero 4 na po, Blythe Intaglios. Katulad ng Nazca Line sa Peru, ang Blythe Intaglios ay malalaking hugis ng tao at hayop na inukit sa disyerto ng California. Ang misteryo, walang nakakaalam kung sino ang gumawa ng mga ito. Hula ng mga historiador ay Mojave, Kotchan o iba pang tribo. Isang akademikong paraan ng pagsasabi, bakit nyo ba kami tinatanong? Sa katunayan, hanggang 1,932 walang nakakaalam o kahit naalala man lang na umiiral ang mga ito.
Isang piloto ang nakakita ng taong parang stick figure at apat na paa na hayop sa ibaba at naisip na dapat niya itong banggitin. Hindi pa rin alam ang pinagmulan at layunin ng mga ito. Katulad ng bilang 39, isang lihim na bunker ng Scientology sa New Mexico. Kilala bilang Trementina Base, ang bunker na ito ay matatagpuan sa disyerto ng New Mexico at pagmamay-ari ito ng simbahan ng Scientology. Sa tabi ng malaking bahay na may berdeng bubong, inukit sa lupa ang dalawang higanteng bilog at diamante, parang landing pad ng alien kung sisipatin mo ng singkit ang mata. Ayon kay John Sweeney, isa itong bunker para sa pinakakakaibang fan club ng Hollywood. Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo? Patay na si L. Ron Hubbard. Hindi sinasagot ni Tom Cruise ang mga tanong ukol sa geometry ng disyerto sa press junket. Ang teorya ay ng mga palatandaan ng mga ito para sa mga Scientologists na gustong bumalik matapos ang malaking kapahamakan, parang malalaking GPS pin na nagsasabing home sweet home. Kung may estranjero sa disyerto na nag-alok ng personality test, senyales na yon para tumakbo. Susunod, isang nakakatakot pero astig tingnan na tanawin sa Southwest. Number 38, Goblin Valley. Parang Harry Potter ang pangalan, pero state park talaga ito sa Utah. Tinawag itong ganon dahil sa libu-libong hoodoo na nakakalat dito. Kung nagtataka ka anong geology ang may hoodoo, relax lang, hindi ko rin napanood ang lecture na yon. Ang hoodoo ay parang batong mukhang kabute na tinatawag ng mga lokal na goblins. Sa totoo lang, mas catchy nga naman yon. Ang tanawin dito, pwede mo talagang mapagkamalang Mars. Kaya nga doon kinunan ang pelikulang Galaxy Quest. Walang mas nagsasabing alien world, kundi Southern Utah. Mahirap kumuha ng film permit sa Mars, di tulad ng susunod na lokasyon ng pelikula. Numero 37, Henry River Mill Village. Maaaring makilala ng mga tagahanga ng Hunger Games ang Henry River Mill Village sa North Carolina. Ito ang nagsilbing Distrito 12 pero hindi ito props. Totoong bayan ito na itinayo noong 1905 ng isang kumpanya ng cotton yarn. Noon, ang Workers Village ay parang ibig sabihin ay titira ka habang buhay sa tabi ng amo mo. May 35 bahay ang bayan, may tindahan, gilingan at iba pa. Bumagsak ang industriya ng tela noong 60 kaya nagsimulang bumagsak ang bayan. Nasunog ang gilingan dahil sa kidlat noong 1900 at 77 kaya umalis ang karamihan sa mga residente. May ilan na nanatili hanggang early 2000 na kahanga-hanga. Hindi kailanman nagkaroon ng tubig mula sa gripo o imburnal ang baryo. Parang may sarili silang industrial na bersyon ng Colonial Williamsburg na tila hindi ginalaw ng panahon. Ngayon, rehistradong makasaysayang lugar ito at bukas sa bisita tulad ng susunod na kakaibang lugar. Numero 36, Eakly Miners Village. Noon, may 12 ng baryo, baka daan-daan pa, tulad ng Eakly Miners Village, mga company town na madali at murang itinayo para mapalapit ang mga manggagawa sa mga trabahong nagdudulot ng kanser. Ano raw ang opisyal na dahilan? Ipinatupad nila ang mahigpit na disiplina sa industriya. Ibig sabihin sa anti-HR na pananalita ay walang buhay ang mga minero sa labas ng trabaho. Noong 1860 may 130 tahanan sa Eakly, ngunit pilit tawaging tahanan ng mga yon. 2 masisikip na kwarto at isang atag lang ang kubo ng mga tagapili ng slate. Ang pader, sobrang nipis na halos din na pader, pero mas maluwag pa rin kaysa karaniwang apartment sa New York. Ginugol ng mga tagapili ng slate ang araw sa paghila ng dumi mula sa uling, marumi at delikadong trabaho na ibinigay ng kumpanya sa mga bata at may kapansanan. Astig, di ba? Dating set ng pelikula sa Molly Maguire's ang Eakly Miners Village na yon ay open-air museum na pwedeng bisitahin. Hindi tulad ng susunod na lokasyon na talagang kakaiba. Numero 35. Ano ang nangyayari sa mga eroplano kapag sila ay nagretiro? Kung militar, madalas na uwi sa Davis Mountain Air Force Base. Ang 2,600 acre na lugar ay mga 3 kapat ang laki ng LAX at tiyak na mas madaling ikutan. Mula sa itaas, parang isang napakalaking fleet na naghihintay lang. Sa totoo lang, ito ay libingan ng mga eroplano, lugar ng payapang pahinga. Pasensya, hindi basta pwede bisitahin o silipin. Ayaw ng militar ng US na may mga sibilyang tumitingin-tingin sa kanilang kagamitan kahit sa mga retirado na nilang gamit. Pero makikita mo pa rin sa Google Earth ang mga eroplano tulad ng B-52 at F-14 kahit walang security clearance. Dahil na pag-uusapan ang mga iniwan ng militar sa disyerto, number 34 sa disyerto malapit sa Whitman, Arizona, may malaking tatsulok na tinatawag na Wickenburg Field. Dating training ground ng World War II, ang mga runway na nakaayos na parang tatsulok ay nagpapalapag ng 3 eroplano ng sabay-sabay. Matalino kung di mo iniinda na parang geometry homework ang itsura ng airfield. Mula 1,956 hanggang 1,966 ang base ay na-deactivate pero nanatili ang tatsulok na inihaw sa ilalim ng araw ng Arizona.
Hindi pwedeng alisin ng militar lahat ng ginawa nila, gaya ng susunod na halimbawa. Bilang 33, konkretong fleet ng Kipto Peak. Konkreto, maganda para sa mga bangketa at pagpapalubog ng mga gangster sa ilalim ng ilog. Noong digmaang pandaigdig, ginamit din ito sa paggawa ng mga barko gaya ng pangkat ng mga barkong konkreto ng Kipto Peak. Dahil kulang ang bakal noon, konkreto ang naging pangalawang pinakamainam na opsyon kahit hindi ito ganun kaganda. Gumana ang mga barkong konkreto kung isasantabi ang mataas na gastos at paladyang pagkabasa. Sa 24 na ginawa nung ikalawang digmaang pandaigdig, siya mang natitira ngayon. Hindi na sila naglalayag at nagsisilbing dambuhalang harang ng alon. Magkakadikit na inilagay ang mga barko sa Chesapeake Bay Ferry Terminal para harangan ng bagyo. Nang may tayo ang bridge tunnel, nabawasan na ang gamit nila. Wala nang gustong maghatak ng siyam na konkretong bangkay mula sa tubig. Kaya mula noon, nandun lang sila. Yung iba, sobrang naaagnas na, pwede ka nang magpatakbo ng bangka sa gitna nila. Puntahan mo at tingnan mo. Ngayong natalakay na natin ang mga iniwang lugar ng US militar tulad ng paliparan at barko, pag-usapan naman natin ang mga bagay na ayaw nilang ipaalam sa'yo. Bilang 32, ang Raven Rock ay isang malaking bunker nuclear sa ilalim ng lupa sa Pennsylvania na ginawa para mapanatiling gumagana ang gobyerno kung wamasakin ng nuclear na sakuna ang mundo. Mas kapani-paniwala sana ang lihim na base kung hindi ito madaling makita at may label pa sa Google Earth. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang malaman pa ang iba. Hindi ko rin basta mag-Google dito, maliban kung gusto ko mapabilang sa listahan ng mga binabantayan ng gobyerno. Tandaan mo, kapag nagtago na ang Pentagon sa ilalim ng lupa, malamang patay ka na. Kung buhay pa tayo, dapat tayo makipagkaibigan sa lahat ng namumuhay sa labas ng sistema, gaya ng mga nasa bilang 31, ang Slab City. Malapit sa Salvation Mountain ay ang Slab City na tinaguriang huling malayang lugar ng Amerika. Bakit ito malaya? Pinapatakbo ito ng komunidad mismo. Walang buwis o upa, hiwalay sa sistema. Hindi marangya ang tirahan. Isipin mo barong-barong at trailer, hindi mga maayos na bahay sa suburbyo. Kung kontra ka sa gobyerno, parang Disneyland ito. Ipinapakilala ng Slab City ang sarili nito bilang anarkista, pero hindi naman talaga nawawala ang batas ng estado at federal. Kung manuntok ka sa Slab City, sa mga pulis ng California ka mananagot, hindi residente. Marami sa millennial at Gen Z tumigil makinig nang marinig ang tax-free at rent-free. Alam ko ako rin, malamang nag-google na ng direksyon papuntang Slab City. Nakakita na tayo ng malalaking guhit sa disyerto, lihim na bunker ng sikat at mga batong hugis duwende. Normal lang yan. Hindi tumitigil ang Weird America, kaya tuloy din ang video na ito. Sunod na tayo. Number 30, Salvation Mountain mismo. Noong dekada 70 nagkaroon ng kaliwanagan si Leonard Knight. Gusto niyang ipalaganap ang mensahe ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Unang subok niya, isang hot air balloon na may nakapintang God is Love sa gilid. Ang problema, hindi ito makalipad, literal. Kaya pumunta siya sa disyerto at itinayo na lang ang Salvation Mountain. Kung pipili ka ng county sa Amerika na talagang kailangan ng kaligtasan, malakas ang laban ng Imperial County, California. Tumigil si Knight matapos masugatan noong 2011 at pumanaw noong 2014. Mabuti na lang, may non-profit na nagpatuloy nito. Kaya kahit paano, may makukulay na bagay sa Imperial County bukod sa alikabok. Hindi lang ito ang nag-iisang reliyosong lugar dito. Bilang 20 bilisan mo. Saan ang banal na lupain? Gitnang silangan? Mali. Nasa Waterbury, Connecticut pala ito. Hindi mo inasahan yun, ano? Itinaya ni John Baptist Greco noong huling 19 na daan at 50 ang parke niyang may temang biblikal, isang maliit na Bethlehem na dinarayo ng 50,000 bisita kada taon. Isinara niya ito noong 1984 para kumpunihin pero hindi natuloy dahil sa pagpanaw niya noong 86. Pagkatapos, grupo ng mga madre ang namahala sa parke. Nilinis nila ito at may ginawang kaunti pero hindi binuksan sa publiko. Bumagsak pa rin ang Holy Land at naging tambayan ng kabataan at kriminal. Naging lugar pa ito ng pagpatay noong 2010 na medyo biblical pa rin. Dahil sa matagumpay na kampanya ng alkalde, na yon ay maaari mo nang bisitahin ang Holy Land ng walang graffiti. Wala ng Adam at Eva forever na nakaguhit sa mini Garden of Eden. Para sa mas magaan na relihiyosong atraksyon, isaalang-alang ang numero 28, Santa Claus, Indiana. Ang nayon ni Santa ay nilika para maging mahiwaga. Sa Indiana, isa lang itong bayang tinatawag na Santa Claus at ito ay may temang Pasko. Perpektong lugar ito para sa mga maagang kumakanta ng Jingle Bell Rock bago mag-Halloween. Ang Santa Claus, Indiana ay may museo, simbahan, candy castle at theme park na Holiday World and Splash in Safari.
Walang mas nagpaparamdam ng Pasko, kundi roller coaster at chlorine. Sa Santa Claus, Indiana, inuulit ng mga tao ang isang bagay hanggang magsawa. Hindi naman ibig sabihin na ang natitirang bahagi ng US ay hindi rin mahilig kumuha ng tema at gawing todo-todo ito. Numero 27. Sa South Dakota lang matatagpuan ang nag-iisang corn palace sa mundo dahil mga taga Midwest lang ang makakaisip niyan. Mula pa noong 1873 corn palace na ang dinaanan ng bayan ng Mitchell, mukhang hindi sapat ang isang gusaling na babalutan ng mais. May event sila buong taon, pero walang hihigit sa Corn Palace Festival tuwing Agosto. Totoo yan. Umabot sa $130,000 kada taon ang gasto sa pagpapanatili ng gusali dahil pinapalamutian ito ng mais. Taon-taon may bagong tema, kaya gumagawa ang mga artist ng panibagong mural na babagay dito, parang farm version ng Met Gala. Sa karaniwan, nangangailangan ang dekorasyon ng 3,000 bushel na mga butil at damo at mahigit 275,000 uhay ng mais. Masayang hintuan ito sa tabi ng kalsada kung nasa South Dakota ka. At dahil nabanggit na rin ang kakaibang mga atraksyon sa tabi ng daan, numero 26, Carhenge. Mag-zoom in ka malapit sa Alliance, Nebraska at makikita mo ang parang peke na Stonehenge. Mga kulayabong estruktura na nakaayos paikot. Parehong bilog, parehong ayos, pero mga kotse ang ginamit imbes na mga bato. Maligayang pagdating sa Carhenge. Kung may Buick ang mga British, iba sana ang kasaysayan. Pininturahan dito ang mga sirang kotse ng kulay abo at itinayo parang Stonehenge. Pagpupugay ito sa lumang monumento ng dating mga mananakop. Sa totoo lang, ito na ang sukdulan ng Amerika. Hindi rin ito ang nag-iisang kopya ng Stonehenge. Bilang 25, Stonehenge 2 talagang hindi matanggap ng US na wala silang sariling Stonehenge. Kaya patuloy tayong gumagawa ng mga replika. Ang nasa Texas Hill Country na ito ay itinayo ni Al Shepard at ng kapitbahay niyang si Doug Hill na ngayon ay nasa Hill Country Arts Foundation. Kung di mo man manahin ang kasaysayan, pwede kang gumawa ng kopya gamit ang semento. Itinayo nila ito sa loob ng 9 na buwan noong 1989 at 89 mas mabilis ng kaunti kaysa bersyon ng England na ilang milenyo ang pagitan. Sa halip na magbuhat ng mga batong slab, gumamit sila ng bakal, mesh at plaster. 70% ang taas nito at 60% ang lapad kumpara sa orihinal na Stonehenge. Pampaliw lang, naglagay sila ng 13 talampakang ulo mula Easter Island. Kasi bakit hindi? Na yon, pwedeng paupahan ito para sa mga kasal, katulad ng susunod na parang kwento sa engkanto na lugar. Bilang 24, Ed Leeds Collins, Coral Castle. Paano mo hinarap ang breakup nung high school? Pangit na tula at malabong lyrics sa social media? Hindi ka naman si Ed Leeds Collins. Nang mawalan siya ng unang pag-ibig sa edad na 16, noong unang mga taon ng 19, naraan lumipat ang Latvianong ito sa Florida at nagtayo ng kastilyo bilang parangal sa kanyang ex. Samantala, yung kadate mo noong 1 linggo, 36 na oras bago sumagot sa text. Ang Coral Castle ay may sundial, rocking chair na bato at 500 pound na mesa na hugis puso. Mas panalo pa to kaysa mixtape at si Ed gumawa mag-isa, gabi at palihim, nakahanga-hanga dahil mga 5 talampakan lang siya at 100 pounds parang estudyante sa middle school. Galing siya sa pamilya ng mga maso ng bato, kaya marahil kaya niyang buhatin ang mahigit 3 tonelada fossilized coral. Kung ikukumpara, mas mataas pa ito sa ilang slab ng Stonehenge at mas mabigat sa ilang bato ng Great Pyramid ng Giza. Naniniwala akong ang pagkawasak ng puso ay nagbibigay ng superpowers. Hindi rin ito ang tanging nakatagong kastilyo sa US. Bilang 23, nakarating ka na ba sa Versailles, Kentucky? Tulad ng Athens, Georgia o Paris, Texas, hindi mo kailangan ng pasaporte para makita ang Europa, kumbaga. At may kastilyo pa ito. Dati itong tinawag na Martin Castle. Pinangarap ito ng mag-asawa noong 1969. Gusto talaga nilang madala ang Europa pauwi sa kanila. Pwede naman sana nilang gawin tulad ng ibang turista, gaya ng ginagawa ng ibang turista, magkwento kung gaano kasarap ang tinapay doon o magsimulang manigarilyo, pero hindi, nagpatayo sila ng kastilyo. Nang maghiwalay ang mag-asawa noong 1975, napurnada rin ang pangarap nilang kastilyo at naiwan itong di natapos hanggang unang bahagi ng dekada 2000. Ginawa ito ni Thomas R. Post na high-end event space at bed and breakfast. Pero mas kilala pa rin ng mga taga-roon bilang kakaibang bakanteng kastilyo sa tuktok ng Burol. Ngayong nakita na natin ang kakaibang kastilyo at atraksyon sa kalsada, pag-usapan naman natin ang malungkot na kasaysayan sa loob ng US number 22. Dahan-dahan muna tayo sa isa na namang kastilyo. Ang abandonadong Scottish kastilyong ito ay wala sa kagubatan ng Europa.
Matatagpuan ito sa isang isla sa Hudson River malapit sa Beacon, New York at ginamit bilang imbakan. Itinayo ito ng Scottish na imigranteng si Francis Bannerman matapos magtagumpay sa New York. Noong 19 na siglo, nagsimula siyang magbenta ng lumang gamit mula sa pantalan. Umangat siya sa pagbebenta ng barko ng Navy at militar na alaala. Isa lang ito sa maraming kwento ng sariling pagsisikap na tila katang-isip na pagsapit ng 2025. Nabili ni Bannerman ang 70% ng surplus ng army matapos ang bigmaang Espanyol-Amerikano. Dahil sobrang gamit, kumuha siya ng isla para paglagyan. Nagtayo siya ng malaking kastilyo para sa kagamitan at mas maliit para sa pamilya, prioridad. Sa huli, iniwan din ang kastilyo. Lahat ng nasa loob ay naibenta, itinapon o ninakaw. Ito ang pinakamagulong garage sale sa kasaysayan. Mahirap isipin na may mga lugar pa ring nakakalimutan at iniiwan malapit sa abalang lugar ng New York City. Pero ang Bannerman Castle ay isa lang sa marami, bilang 21. Malapit sa New York City, naroon ang North at South Brother Islands. Mukhang kaaya-aya ang North Brother Island, pero ito ang lugar kung saan namatay ang 10,000 tao, kung hindi man higit pa. Noong 1880 S hanggang ikalawang digmaang pandaigdig, kwarentenas ito para sa mga sakit gaya ng typhoid. Pati si Typhoid Mary ay dito na rin namuhay hanggang sa huli na parang pinakamasamang review sa Airbnb na may isip mo. Iniwan na ito simula noong 1960 sat. Pwede lang bumisita rito kung may permiso mula lungsod, may escort at posibleng hazmat suit. May pulis din para sa mga pumapasok nang walang pahintulot. Ang kulungan ng Rikers Island ay katabi lang nito. May mga pag-asang gawing wildlife sanctuary ang isla. Sa totoo lang, halos walang nanatili rito. Kahit ang mga daga ng NYC ay tumingin lang sa North Brother at nagsabing hindi na, kaya pala hindi ito pinapansin ng mga tao. Bumisita kami sa Palasyo ng Mais, Stonehenge ng Kotse at Kastilyong Nakadudurog ng Puso sa Florida. Panahon na para magpatuloy. Walang katapusang kakaibang lugar sa Amerika bilang 20 Heart Island. Mukhang cute pero puno ng kamatayan at lungkot. Matatagpuan ito sa Long Island Sound at naging bilangguan noong Civil War. Hindi bababa sa 235 bilanggo ang namatay dito. Noong 1,870 ginawang ospital ito dahil sa yellow fever epidemic. Patuloy pa rin ang mga trahedya. Ginamit ito bilang asylum para sa kababaihan, tirahan ng may sakit sa pag-iisip at ng mga babaeng suwail sa asawa. Pagkatapos, naging bilangguan at base ng missile. Talagang madilim ang kasaysayan nito. Ngayon, ang Heart Island ang Potter's Field ng New York, hantungan ng mga bangkay na walang nag-aangkin at itinapong bahagi ng katawan. Kung makakita ka ng lumulutang na binti sa Long Island Sound, huwag magpanik. Malamang resulta lang ito ng kapalpakan sa sementeryo, hindi ng mafia. Dahil nasa linya na rin tayo ng mga trahedya, dumako naman tayo sa bilang 19. Narinig mo na ba ang Donner Pass? Oo, yung may kanibalismo nung 1,800 at 4 mahirap burahin ang reputasyon niyan. Ngayon, makikita mo na ang mahahaba at paikot-ikot na tunnel sa tuktok ng Donner Pass mas akma sa mga tren kaysa hapunan. Ginawa ang mga ito para sa Transcontinental Railroad at napakahirap itayo. Seryoso, binutas ng mga manggagawa ang granite sa gitna ng matinding taglamig sa bundok. Mabagal ang usad ng proyekto, pulgada-pulgada lang ang usad. Hindi ito yung tipong ipinagmamalaki mo sa LinkedIn. Pinabilis ng mga pampasabog ang trabaho pero maraming namatay. Pero ayon, progreso daw. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, hindi pa uso ang kaligtasan ng manggagawa at itinuturing na walang halaga ang mga manggagawang Tsino. Ngayon, nakatiwangwang na ang mga lagusan. Puno ng graffiti ang mga pader nito para itong bersyon ng kasaysayan sa Instagram. Lipat naman tayo sa isang bagay na kasing kulay pero hindi kasing lungkot. Numero 18. Ang mga salt ponds sa San Francisco Bay ay sumasaklaw ng 16,500 aker, halos kalahati ng laki ng Washington DC. Dati itong latian bago dumating at lumipas ang gold rush. Natagpuan pa rin ng San Francisco ang kayamanan, dinawang salt pond ang bay, tapos naging mga pabahay na mahal. Ang kakaiba sa salt pond ay ang mga kulay nito. Mula sa himpapawid, parang kahon ng Crayola na natunaw sa bay ang itsura nila. Pero hindi ito tina, kundi iba't ibang konsentrasyon ng asin habang gumagalaw ang tubig. Iba't ibang level ng alat ang nakakaakit ng iba't ibang mikrobyo. Ang matingkad na pulang lawa ay galing sa Dunalila algae na parang buffet na walang katapusan ang trato sa matinding alat. Pagdating sa astig at makukulay na bagay, heto ang bilang 17, Death Valley. Puno ito ng mga kakaibang tanawin. Isa na rito ang Artist's Palette, patunay na kahit ang disyerto ay gustong sumubok ng abstract na pagpipinta.
Ito ay lumang mineral mula sa bulkan na nagpapakitang gilas, bakal para sa pula at dilaw, manganese sa lila, mica sa berde, parang tie-dye ng kalikasan. Hindi ka ba mahilig sa hiking? Subukan ang Artist Drive, isang kalsadang makikita mo ang mga kulay kahit hindi bumaba ng sasakyan, parang drive-thru na pamamasyal. Ganyan din ang pwede mong gawin sa susunod na destinasyon. Number 16, manatili muna tayo sa Death Valley. Malapit sa gitna ang Badwater Basin, isang puting tanawin at pinakamababang lugar sa North America, 282 talampakan sa ilalim ng sea level. Para itong basement ng Amerika. Mga 200 square miles ng salt flats ang natitira dahil sa ugali ng Lake Manly na paulit-ulit na iniiwan ang disyerto. Pwede mong tuklasin ang mga salt flats sa pamamagitan ng trail na dumadaan dito o kaya ay maglakad-lakad lang ng ilang hakbang mula sa parking lot at sabihin sa Instagram na nag-explore ka. Sandali lang. Sabi ng mga ranger, tapusin ang lakad bago alas 10 ng umaga tuwing taginit. Pagkatapos, ang sayig ng basin ay kadalasang umaabot sa mahigit 105 degree Fahrenheit. Kaya di ka tatagal doon maliban kung gusto mong maramdamang parang rotisserie chicken. Kaya siguro mas okay ang naka-aircon na kotse. Pero kailangan mong bumaba ng kotse para maranasan ang numero 15 Homestead Crater. Ang natural na palatandaang ito ay mukhang astig sa labas at mas astig pa sa loob o mas mainit dahil kilala ito bilang pinakamagandang hot tub sa Utah. Mula sa itaas, parang isa lang itong karaniwang volcanic crater pero sa loob may geothermal hot spring, isa sa kakaunting warm water diving site sa US. Ang dome sa ibabaw nito ay mabilis na lumalawak sa loob ng 10,000 taon sa heolohiya, mabilis na ang kahit ano basta mas mababa sa 1,000,000 taon. Bawal sa tuktok ng crater pero pwedeng pumasok sa gilid para lumangoy o mag-scuba dive. Malamang hindi mo na uulitin yan sa susunod nating pupuntahan. Numero 14. Sa Google Maps, ang Blue Hole malapit sa Santa Rosa, New Mexico ay mukhang maliit pero ang tubig nito ay higit 80 talampakan ng lalim, mas mataas pa kaysa Hollywood Sign. Katabi ito ng Route 66 at bahagi ng cave network na sinimulang imapa ng mga tao noong 2013 lang. Mas mabuti na huli kaysa wala. Dati itong hintuan sa kalsada ng mga biyahero at paborito ng mga diver. Ngunit matapos malunod ang 2 tao noong 1900 at 76 isinara ito. Hindi magandang travel slogan ang Killer Swimming Hole. Mula 2013 hanggang 2024, sinubukan ng ADM Exploration Foundation na muling buksan at imapa ang mga kuweba pero isang pagguho ang muling nagsara nito. Kaya nananatiling misteryo ito, nakatago sa ilalim ng maraming bato. Pero may iba pang anyong tubig na pwedeng tuklasin tulad ng numero 13, Kitchati-Kipi. Masayang sabihin pero mahirap ipaliwanag. Ang bukal ay naglalabas ng mahigit 10,000 galon ng tubig bawat minuto. Saan galing? Hindi pa rin alam. Baka mula sa mga aquifer. Tubig mula sa bundok? Posible rin. Ngunit hindi pa rin malinaw kung bakit marami itong inilalabas na tubig. Samantala, ang pinakamalaking bukal sa Michigan na tinatawag na malaking malamig na tubig ay talagang akma sa pangalan nito. May sukat itong 300 by 100 at 75 talampakan at 40 talampakan ang lalim. Nanatiling likido ito buong taon. Dahil sa dami ng dumadaloy na tubig, hindi ito nagyeyelo kahit nagyeyelo ang buong Michigan. Kakaiba at napakagandang tanawin ito tulad ng numero 12, ang Chessboard Forest ng Idaho. Bisitahin ang Priest River sa Hilagang Idaho. Makikita mo ang isang napakalaking chessboard. Totoo, ito ay isang kagubatan na hinati sa 185 na parisukat, bawat isa ay kasinlaki ng 24 na football field. Takma ito para sa mahilig sa malalaking board games. Nagsimula ang checkerboard noong ika-19 na siglo dahil sa plano sa pamamahala ng kagubatan. Isang set ng mga parisukat ang pinutol para sa kahoy at ang iba ay nanatili. Magpapalitan sila parang crop rotation pero para sa malalaking puno. Sa taglamig, lumilitaw ang pattern. Dumikit ang niebe sa mga puno pero natutunaw sa lupa kaya nagiiwan ng puti at kayumangging checkerboard. Pagdating sa natural na lugar na may gandang tanawin mula sa itaas, number 11. Alam ng lahat si Old Faithful pero ang tunay na astig, ang Upper Geyser Basin ng Yellowstone. Isa ito sa 5 lugar lang sa mundo na may hydrothermal features na ganito kalaki. Ito na talaga ang kapital ng mga geyser sa buong mundo at palagi itong nagpapalabas ng singaw. Bakit? Dahil sa isang super vulkan. 3 hanggang 8 mili lang sa ilalim ng lupa bumubula ang magma. Sa totoo lang, kahit saan ka sa parke, sobrang lapit niyan para maging kampante. Bumababa ang tubig, umiinit at bumabalik palabas. Isang magandang siklo hanggang sa sumabog ang superbulkan at madamay ang buong paligid.
Sige, huminto tayo sa isla ng mga bangkay na walang umaangkin, mga burol na mukhang tie-dye sa disyerto at geyse sa pinakamalaking pressure cooker sa mundo. At heto na ang top 10 may, hula ka ba sa pinakakakaibang lugar? Alamin natin. Number 10, isang malaking madilim na bilog sa Mojave Desert. Ito ang Amboy Crater, ngunit hindi ito meteor crater kundi isang batang bulkanikong lugar na nasa 70,000 taon ang edad. Samantala, napupunit na ang kalamnan ko kahit pagtayo lang mula sa sofa. Ang crater ay 250 talampakan ang taas at 1,500 talampakan ang lapad. Parang isa't kalahating Eiffel Tower, pwedeng mag-hiking at picnic dito. Huwag mag-alala, huling sumabog ito 10,000 taon na ang nakalipas. Patay na raw ito ngayon, sana nga. Mahiwagang bukal, mga anyong bulkaniko, mainit na paliguan at kakaibang natural na lugar sa US pero mas marami pang gawaan ng tao. Numero 9, Cadillac Ranch, Amarillo, Texas. Tahanan ng 10 Cadillac kalahating nakabaon ang ilong sa lupa at nababalutan ng makakapal na graffiti. Ang proyekto ay pinondohan ng helium tycoon na si Stanley Marsh III. Iyon ay 3, hindi ang 1. Stan Ditch III. Sobrang magarbo ang Roman numerals para sa lalaking naglilibing ng kotse sa bukirin. Tinawag ng mga tao si Marsh na kakaiba, salitang gamit kapag di mo masabing baliw ang mayaman. Sa pagdaan ng panahon, paulit-ulit na pinturahan ang mga Cadillac. Minsan kulay rosas para sa breast cancer awareness, minsan naman ng mga kabataang nababagot gamit ang spray paint. Pero may mga kakaibang lugar na mas sineseryoso ng mga tao, tulad ng numero 8, ang UFO Watchtower. Sa kanluran, madilim na ang langit kaya kita ang Milky Way o UFO. Si Judy Messelin ng Hooper, Colorado ay napansin ang trend dahil sa panonood ng X-Files. Kaya iniwan niya ang stargazing at ginawang negosyo ang pagmamasid sa alien. Naitayo ang UFO Watchtower na may mataas na plataporma para sa mga tagamasid sa langit. Hinihikayat din ang mga bisita na mag-iwan ng mga regalo para sa mga alien. Wala nang mas nagsasabing maligayang pagdating sa Earth kundi mga homemade na friendship bracelet. Pampito, may panahon na ang mga World Fair ay malaking bagay. Ipinapakita ng mga bansa ang kanilang pinakamagagandang ideya at pangarap para sa inaharap, pero ngayon, halos hindi na nakikilahok ang US. Mahirap i-promote ang lungsod na hinaharap kung karamihan ng wala pang 4 na po ay naghahanap lang ng murang renta. Noon sa World Fair, may mga bagay din gaya ng human zoo. Mas simple noon, pero mas maraming problema at mas rasista ang panahon. May ilang World Fair na nag-iwan ng mga bakas na hindi tuluyang nawala. Ang Corona Park sa Flushing ay may malaking globo at ilang istrukturang natira mula sa World Fair ng 1,939 at 1,964. Ang kaganapan noong 64 ang nagdala ng New York State Pavilion Towers, yung inakyat ni Will Smith sa Men in Black, siguro para sampalin siya. Numero 6, 42 ulo ng mga presidente ng US ang nakahiga sa isang bukirin sa Virginia. Bakit? Isang eskultor na sobrang dami ng oras? Mga tinanggihan ng Mount Rushmore? Hindi. Iyan ang natira mula sa dating theme park na President's Park. Makikita mo ito sa Williamsburg, yung colonial, hindi yung Brooklyn na mahalang kape at hipster ang mga tao. Maliban sa mga ulo, dati ring may Presidential Pet Museum noon. Nagsara ang parke noong 2010 kaya naiwan si Howard Hankins na may problema. Isang parang puno ng 20 talampakang ulo ng mga presidente. Ano ang naging solusyon niya? Itinabi niya ang mga ito sa bukirin habang nag-iisip ng solusyon. Pagkalipas ng 14 na taon, iniisip pa rin niya ang gagawin. Mabutit itinago niya ito, samantalang ang ibang parke pinabayaan na mabulok. Bilang 5, ang Jesland ay isang napakalaking parke ng libangan sa New Orleans. Binuksan ito noong 2000 at binili ng Six Flags noong 2002. Pagdating ng 2005, tumama ang bagyong Katrina. Sinabi ng Six Flags na aayusin nila ito pero hindi nila ginawa. Kapos sa pera ang Six Flags noon at kaunti ang bisita ng Jazzland. Si Katrina ang tuluyang nagpasara dahil magastos ay iniwan na lang nila. Ngayon, puro kalansay ng roller coaster at nabubulok na atraksyon na lang ang natira, theme park na para sa nagpapabakuna ng tetanus. Nakakagulat na hindi nagtagumpay ang Jazzland, samantalang may mas kakaibang mga parke tulad ng Gasworks Park na nananatiling bukas. Walang ibang nagsasabing pasyal ng pamilya, kundi ang isang hindi na ginagamit na planta ng gasification. Sa Seattle, normal lang yan. Simula 1,975 paboritong tambayan ng mga taga roon ang Gasworks Plant. Ang parke ay nasa huling natitirang planta ng coal gasification sa US. Ngayon, mayroon itong 19 na ektaryang luntiang damuhan at tanawin ng Lake Union. May palaruan para sa mga bata sa loob ng lumang pasilidad industrial. Sino bang bata ang ayaw maglaro sa refinery?
Mukhang maganda, basta't walang nakalimot na linisin ang mga natirang nakalalasong chemical. Maraming arkitekto ang ginagawang modelo ang Gasworks Park para gawing pampublikong espasyo ang dating industrial na lugar kahit kakaiba ito pakinggan. Baka sunod na nating makita ang Chernobyl Amusement Park at Farmers Market. Sana nga. Nakita na natin ang X-Files na may gift shop, isang bukirin na tila pinagmumultuhan ng 20 talampakang batong mga pangulo at ang ideya ng Seattle ng pampamilyang kasiyahan sa dating planta ng gas. May alam ka bang mas kakaibang lugar kaysa sa mga nakita natin? I-comment lang. Ngayon, top 3 na tayo. Numero 3, ang fly geyser ay medyo kakaiba kumpara sa mga nasa Yellowstone. Gawa ito ng tao, aksidente lang, sa totoo lang. Noong 1964 nag-drill ng test well ang isang geothermal na kumpanya. Test lang ito. Natagpuan nila ang mainit na tubig, pumalpak ang proyekto at iniwan nila ito. Dahil hindi tinakpan, tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig, nag-ipon ng mineral at nabuo ang mga bunto na nakikita mo ngayon. Yung pula at berde, thermophilic algae yun, likha ng kalikasan na parang gawa ni Picasso. Ngayon, nasa likod bahay na ito ng Burning Man sa Black Rock Desert at pwedeng makita ng mga dumadalo. Kailangan ng tour para makita ito ng iba. Sa susunod na lokasyon, kalahati ng karanasan ay ang pagpasok sa loob. Pangalawa, mag-zoom in tayo sa Oklahoma City kung saan may makikitang malaking gintong dome. Templo kaya ito ng Diyos ng araw? Noong 1958 bangko lang ito. Ang dome ay inspirado ng arkitektong si Buckminster Fuller. Hindi nagtagal ang bangko pero nanatili ang gusali. Ngayon, isa na itong Asian Cultural Center. Plano ng lungsod na maglagay ng opisina, tindahan at exhibit tungkol kay Fuller sa vault. Anong mas nakakatuwang paraan para parangalan ang visionaryong arkitekto kundi ilagay siya sa storage? Dahil sa gintong dome sa itaas, palaging mapapansin ito. Gaya rin ng ating number 1 spot, ang Pecos National Historical Park. Mag-click ka lang sa paligid ng New Mexico. Makikita mo ang pulang guho na tila mula sa nawawalang sibilisasyon. Iyan ang Pecos National Historical Park. Ang daan ay paikot-ikot sa mga guho ng pueblo, misyon ng Kastila at mga modernong gusaling sumira sa dating ambience. Ang mga Paleo Indians ay narito na noon pang 11,500 BC, mga petsang hindi mo karaniwang naririnig sa klase ng kasaysayan sa US. Pagsapit ng 1,100 AD, ang lugar ay may buong ngayon ng pueblo na may 2,000 residente. Ito ang OGH-OA. Ngayon, binubuo ang mga guho ng mahigit 20 kiva mga bilog na seremonyal na bahay sa ilalim ng lupa. Sa pagdaan ng panahon, lumiit ang lokal na populasyon dahil sa sakit at digmaan. At noong 1,830 ang mga lokal na katutubong Amerikano ay sa totoo lang, pinakiusapang lumipat ng mga Europeo na may dalang baril. Ngayon, makikita mo pa rin ang labi ng pamumuhay ng mga katutubong Amerikano dito. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat, magkikita tayo ulit sa Map Pack.